Salamat sa awit, kita maglangay. Salamat sa kanta Amazing Grace, Sweet the Sound. Okay, dito malangan, 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20. The topic is a reminder about ownership. 1 Corinthians 6, verse 19 to 20, on the Bible, verse 19, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Both with a price. Both with a price. Pero ko solo, Piyos Madam, ang puta Lord, thank you guys mong kaayos, kamatos gayon na ikaw mga bless. Maraming sa inyong pulong karon Ginoo. Salamat yung mensahe karon Lord as a reminder, Ginoo, ikaw ang owner, Ginoo, ikaw ang nagpalit ng Lord, itagiya ng mga Ginoo. Salamat sa inyong kayo Lord, ikaw mag-bless, bisan sa mensahe karon, ikaw magamit sa ikaw Ginoo. Langini ang inyong pulong karon, inyong tagon, in Christ's precious name, Amen. Both with our price, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and your spirit, which are God's. In 1 Corinthians chapter 6, verse 20, the Bible says, sa verse 20, ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and your spirit, which are God's, no? It says that people Jesus saves are bought with a price. The price is the blood of Jesus Christ shed on Calvary. So why lain nga gibayad sa atong pagkamakasala aron kita maluwas kung dili ang dugo ra gyud ni Jesus Christ. The blood of Jesus Christ ra gyud ang gibayad sa atong mga sala. Why lain? Dili kwarta, dili bisan unsa, no? Unsa pang mga sakripisyo. Kundi ang sakripisyo ni Kristo dito sa cross sa Calvary nga iyang giula ang iyang mahal nga dugo, no? Bayad, bukti sa atong pagkamakasala, no? Bukti sa atong pagkamakasala. No matter what we were before, we were saved. In 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10, Jesus washes us in the blood and cleanses us from our sins. Ato rin basahan 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Kung sa inyo sa Bible, 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. So atong makita diha ang klase-klase nga mga sala. So bisan pa sa mga dautan atong gibuhat, bisan pa sa atong pagkamakasala, gihugasan gyapon ta sa dugo ni Kristo. Now Jesus washes us in the blood, in His blood, and cleanses us from our sins. He sanctifies us to be clean for His use. Dunay sanctification, naghimo sa Ginoo, sa gipasaylo ta sa Ginoo, gihugasan ta sa dugo ni Kristo, gisanctify ta sa Ginoo, giseparate ta sa Ginoo sa purpose iyatang limpyo kay iyatang gamiton. No? For His use, iyatang gisanctify. And He justifies us so that we get to start over with a completely clean record. So dunay justification, gimatarong tas Ginoo. No, gimatarong tas Ginoo aron magsugod ta sa kumpleto nya limpyo, mo'y buling, complete clean record nga nato. Sa tupad gimatarong, gibag-o ta sa pananaw Ginoo, gimatarong ta sa pananaw Ginoo, ug ang righteousness ni Jesus Christ gibutang diri nato aron kita pasado sa pananaw sa Ginoo. O gimatarong ta sa Ginoo. We are new creatures in Christ with a new life and a new start. So sa diyang naluwas ta,
ipasaylo tas Ginoo atong gidawat si Jesus Christ na atong Lord and personal Savior na ugasan sa dugo ni Kristo, gimatarong ta, gi-sanctify ta, gi-justify ta sa Ginoo, gihimo ta niya new creature in 1 Corinthians chapter 5 or 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kung sa inyo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. New creation na ta. Diha ni Kristo sa ato siya gidawat. Kita new life o new start. So bag-ong kinabuhi. So when Jesus saves you, number one, sa atong topic on bought with a price, when Jesus saves you, sa so giluwas ta, itagaan ta niya kaluwasan, you are God's possession, number one. Ato na naman, you are or we are God's possession. Ipanag-iya na tas Ginoo. Siya na tag-iya na to. Sabi nga na, wala na yung makaangko na to. Bisan kinsa mo na assurance of security sa kaluwasan. No? Possession. Ginoo na tag-iya na to. Naa na sa kamot sa Ginoo. In 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 or 1 Corinthians chapter 6 6 verse 20, yung sa verse 20, literally, for ye are bought with a price. No, anong possession tas Ginoo? We are bought with a price. Dako nga balor, dako nga kantidad. Dili kwarta kun dili precious blood ni Jesus Christ. Amoy gibayad sa atong mga sala. Unang wala na ipagbayad so bisan unsa pa para mapasaylo atong mga sala. That's all money. Issue money ra gid siya. Para mapasaylo atong sala, bayad ta? No. Ano man, igo na ang precious blood ni Jesus Christ na ubayad sa atong mga sala. Issue na money. Anong bayaran man nato? Bayad naman ta. Anong bayaran man nato kwarta? Ano bayad pamanta para mapasaylo ang atong mga sala? Kung sabi siya, insulto na sa Ginoo. Because we are bought with a price once and for all. Gibuhis ni Jesus Christ dito sa cross sa Calvary ang iyang dugo, limang kana dugo sa Ginoo. Kuwangon pa para mabayaran ta. No, sa latong pagkasulti, issue na money. Kwarta. Kumubayad ta para makabaton ng kapasayluan ang atong mga sala. Kwarta ang issue. Tungod kay bastante na ang dugo ni Kristo limang kana nanaog siya sa langit. Yaris kalibutan, gipas-an niya ang krus, gipasipad-an siya maayo, gibutang-butangan siya maayo, wa siya ilha, ipatid-patiran siya, isarupan siya og taas kayo nga kunok siyang ulo nga nakita niya bagol-bagol, lisihag ng iyang buko-buko. Sa pagbunal niya nakita ng iyang baga. Kinatakta ng pangit sa iyang mga unod sa iyang buko-buko, binunal. No, atong mga buko o mga metal nga nastumoy nga magibunal sa lawag nga nangalaksi. Ya kuwangon pa. Ang iyang kinabuhi og dugo nga gibuhis niya kay mubayad pa ta. That's blasphemy. That's an insult sa gihimo ni Kristo sa cross sa Calvary. Sakita pero tinuod. That is the word of God. That is truth. That is Bible. We are bought with a price. Bastante na ako. Perting lipayan ako eh. Pagkahibaw na akong bayad na dahil ko sa kong pagkadautan. Sabi na dahil kinahanglan pa. Unsa pa mga sakripisyo niya. Pero na kinahanglan pa nga. Unsa pa na dahil. Kay sakto na niya ang dugo ni Kristo. Ang mushed. No? Sa atong hugas atong pagkamakasala. So dili na kita mga tag-iya sa tong galingon. You are bought with a price. You don't own you any longer. You just live in the body He now owns. So kaning lawas nga atong gipuy-an, siya tag-iya ani. No?
Siya tag-iya ning lawas na atong gipuy-an. Dili kita mo itag-iya ani. Mabita nang masuko siya kung magkinabuhi ta sa pagpakasala. No, mabita nang masuko siya magkinabuhi ta sa pagkadautan nga naman. Kay kining atong lawas, atong abusaran, di kita itag-iya ani. Nagpuyo ta rin yung kinabuhi awin lawas dili kita itag-iya. Gipalit na tas Ginoo. Your bowl or price. So dili na kita, di wala na makaagaw na to because we are God's possession. In John chapter 10, John chapter 10. John chapter 10. Wala na makaagaw, kita tag-iya. Si Jesus Christ, di na kita tag-iya. Si Jesus Christ ang tag-iya. Wala na ilaing manag-iya. John chapter 10. John chapter 10 verse 28 to 30. Siya 3. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Iya tas Ginoo, na atas kamuts Ginoo, we are God's possession. Siya na nag-iya na to. So walay makaangko na to. Bisan kita mismo di ta kapangangkon na kita may magbuot ng atong ginabuhi. Kay impirnohonon o tata. Pero gilukat tas Ginoo, giluwas tas Ginoo, gibayran tas Ginoo. No, pinakadako nga gibayad diri nato sa atong pagkadautan. No, ang dugo ni Kristo. You are bought with a price. No, we are redeemed by the blood of Jesus Christ. Unang kita iya na tali panag-iya. No man is able to pluck them out of my Father's hand. Walay bisan kinsa. No? Iya na ta. No? Iya na ta. Ephesians chapter Hebrews chapter Ephesians chapter 1 verse 13. Ephesians chapter 1 verse 13. Verse 13. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of His glory. Now we are sealed by the Spirit of God. Timaan na siya na tag-iya nato. No, siya na tag-iya nato. So, gano'ng magbuot-buot mo ta? No, nga di man din kita mo tag-iya. No? Okay. Number 1, di kayo ni taas tong say. Number 1, when you save or when Jesus saves you or us, you or we are God's possession. We are bought with a price. No? Muna ito ibasa ganina sa Corinthians chapter 6, 19 to 20. In verse 20 rin siya, for you are bought with a price. You don't own you any longer. You just live in the body you now own. Ikaduha, ye are God's habitation. No? Ye are God's habitation. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Ye are God's habitation. Una, nagpuyo ng Ginoo. Pinoyanan tas Ginoo. No? Pinoyanan tas Ginoo sa dayang atong i-accept si Jesus Christ nga atong Lord and Savior. Ang Diyos ni puyo sulod nato. You or we are God's habitation. Verse 19. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Says the Bible, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost,
which is in you, which ye have of God, which ye have of God, and ye are not your own. We are God's habitation. The Holy Ghost which is in you. Ang Holy Ghost naa sulod nato. So sa ato pa, pagdawat nato Jesus Christ, gisiran ta sa gospel, no? Nituo ta sa gospel, sa death, burial, resurrection ni Jesus Christ. Yan ko na to nga we are sinners, atong i-accept Jesus Christ, atong Lord and personal Savior. Ang Holy Spirit, ang ikatulo sa Trinity sa Ginoo, misulod sa atong kasing-kasing. Muna ngayon, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you? The Holy Ghost which is in you. He has come to live in you, and He wants to have access into every room in your house. No? Gusto sa Ginoo nga mopuyo. No? Kay siya na may nagpalit nato, siya na may tag-iya nato, ni puyo siya sulod sa atong kasing-kasing ang Holy Spirit, o gusto siya og access sa matag room sud sa balay. Muna niyo na Bible, be filled with the Holy Spirit. Pagpakapuno. Tumayo ta, ang Ginoo na bitay nagpalit nako, ang Ginoo nagpuyo bitang Holy Spirit nako, pero katunga lang iya. Di siya may mag-control nako. Ako desisyon may matuman. Kung saan na siya, insulto, atong i-grieve, no? Atong gisakit ang Holy Spirit na di siya ka-work sa atong kinabuhi tungod kay self-centered ta. No? Ang Kristohanong dili mo work ang Holy Spirit sa iyang kinabuhi kung self-centered. Gusto sa Ginoo ma-filled ta sa Holy Spirit because He's the owner. Iyatang habitation. Siya nagpalit nato og kita iyang gipuy-an, iyatang panimalay. Og siya mo'y silyo, timaan na kita iya na, naa siya nato og di na kita niya biyaan, di ta niya talikdan, og di ta niya ihatag ni bisang kinsa. No? Kay siya go'y tag-iya nato, og iya go'y tambalay, siya'y tag-iya sa balay niya, iya lang ipanghatag, iya lang papuy-an sa lain. No? Iya lang papuy-an sa lain, gusto siya access sa matag room sa atong kinabuhi. Gusto niyang kontrolahon tanan, una-una pulong buhat ang atong aksyon tanan. No? Naman kay di siya malipay, mag-grieve siya kung dili ta magpakontrol, di nato ihatag ang access sa Ginoo. Bisan tinuod og na ang Holy Spirit diri nato. No? Pwede biya gyapon ta mo reason. Paminawon gyapon nato atong flesh, atong iniglik ang Holy Spirit, no? Atong iniglik ang Holy Spirit. Ato ipadaplin. No, di ta magpakontrolar, di ta mulakaw diha sa Espiritu Ginoo. Gusto Ginoo nga kinahanglan mo buhat ta. No? Kinahanglan mo buhat ta sa buhat sa Espiritu, magpakontrol ta. Romans chapter 8. Romans chapter 8. Romans chapter 8. Ingat tayo. Siya sa verse 10. So, ito verse 10. 8 verse 10. Siya. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Verse 12, therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. Verse 13, for if we live after the flesh, we shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are
the sons of God. Verse 16, the Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. Because we are the children of God, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So, kay anak man tas Ginoo, nagpuyo man ang Espiritu sa Ginoo nato, we have to walk in the Spirit and fulfill not the lusts or the works of our flesh. No, gusto siya access, gusto niya kontrolahon ta, gusto niya nga puno kita sa Espiritu sa Ginoo. No? He wants to have access into every room in your house. Sometimes na mga places na laktan ta, no? Na ato siyang pasudlon. Panukot ba, di ta gusto. Gahi ta. Di na to isurrender. Ito na ang Ginoo nagpuyo na to, gusto siyang control na to. No? Habitation ko niya God. No? Gusto siyang access every room na to. Pero na yung mga area, na yung mga room sa itong ginagawa na di na to ihatag niya. Sa ito paglimitahan na ito ang tag-iya. Munang di ka-work sa atong kinabuhi. Ang Holy Spirit. Kaysa lakto o sa sakto yun. Kapag kinabuhi unta. Na ang Espiritu sa Ginoo na ito, ihatag na ito tanan. Una niyo San Pablo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Present your bodies. Lord, ikaw na may tagiyan ako, Ginoo. Impirnohon ta ko. Imo mo kong gipasaylo, imo mo kong giluwas. Nagpuyo naman ka na ko, Lord. Ikay bahala. Di naman ako'y tagiya, ikay magbuot, Ginoo. Ikay magkontrolar sa akong kinabuhi. Patsa ko, Ginoo, sa akong pagkakalingon. Nakagahi ko. Patsa akong tawhanon, Ginoo. Na pagkagahi. Para ako maglakaw diha sa imong giya. No? When yun, let us walk in the Spirit and fulfill not the lust of the flesh or the works of the flesh. Kung siya man puyo, so kinahanglan abli ta. No, say reluctant ta to let him in. However, since you are his, is going to ask you for the keys so he can occupy every nook and cranny of your being. No? So nindot yun, naabli ato kasing Lord, I offer my life to you. Ikaw bahala i-control, Ginoo. So tanang kasuksukan sa itong kinabuhi, ma-occupy na sa Ginoo. So anha ka mapuno sa Black Espiritu. Once na Spirit-filled at Kristohanon, grabe mo work ang Ginoo sa itong kasagsa kinabuhi. So number 1, both with a price. Number 1, ye are God's possession. Ikaduha, ye are God's habitation, iyatang pinayanan. Ikatulo, you are God's temple. Templo tas Ginoo. Di lang kay habitation ta, pinayanan ta niya. Templo ta sa Ginoo. Temple. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Temple, di lang ta habitation na balay sa Ginoo, kundi temple. Templo. No? Templo. Mabila na ang batag templo sa Ginoo, pinagipuyan sa Ginoo, muna siya ito ang church, mga saved na Ginoo nagpuyo silang kinabuhi. So we are temple, or you are God's temple. Verse 19, you will say verse 19, 1 Corinthians 6 verse 19, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. No? Wa mo masayod yung Bible. Wa mo masayod na ang inyong lawas templo sa balang espiritu. Temple. Kato inuduman kung saan hitabo sa temple or sa tabernacle in the Old Testament. Kaya na kumplito na siya. Kaya na sanctified na siya, consecrated na. No? Ang tabernacle sa Ginoo sa Old Testament. Kung saan hitabo, the glory of the Lord filled the place.
and they could not enter to minister because of the cloud of smoke and the glory of the Lord that was in there. Sa Old Testament, kumplito na, sanctified na. Kung sabi siya, ang glory sa Ginoo ni puno dito sa mga lugar. No, ni puno ang himaya sa Ginoo. Unya ang nagministeryo dito dili sila kasulod. Tungod kay napuno sa cloud of smoke o sa himaya sa Ginoo ang maong lugar. Mao na siya ang tabernacle nga adto mo appear ang presensya sa Ginoo sa Old Testament. No? Mutunga dito ang presensya sa Ginoo. Sa diyan na kumpleto na ang tabernacle, sanctified. Sa to, dili kasulod ang nagministeryo because of the glory of God. Imang ka ng glory sa Ginoo. Kita ka barog sa glory sa Ginoo. Mao po the same nabutang ang hitabo sa diyan na kumpleto ang temple ni Solomon. No, ang gisugo sa Ginoo og himog templo ang anak ni David, temple of Solomon. No? Kadang nakabilin ron diha sa temple nga gipahimo sa Ginoo, wa naman to, guba naman to first gyud. Kadang nakabilin ron wall man na sa pag-build sa temple. Pero original, grabe ito una yung temple lagi mo Solomon, gold. Ang mga haligi, no? Na dito, o nga ito ikorika, the temple of the Old Testament is not the church today. Akong balik ko na, kay na mga pagtulong ang saksak sinagul na. Puniton ang Old Testament, ibutang sa New Testament, himuon na application sa church, wrong. Fruit salad verses of the Bible. No right division, wrong doctrine. Ha? Kasi mo na ang temple ni Solomon o ang temple sa Old Testament kaniadto dili na applicable sa itong church karon. Hay pa may kirubin. Napay kirubin ron? Katong templo Solomon natoy kirubin. Specific to kirubin. Gipahimos Ginoo. Iya to punan. Wata naman yung taglain. Specific to. Specific na time. Specific na butang ang gipahimos Ginoo. The Ark of Covenant. The Cherubim. Specific to. Ang time ato kapanahon ng temple, wa pa mabugto si Kristo, nagsugod ang simbahan sa New Testament pagkabugto ni Kristo. Kung yapil na itong temple ni Solomon, nahawsyaw na yung doktrina. Wa pa'y simbahan panahon ni Solomon. But now we are God's temple. Unsay kalainan sa God's temple karon? Pagdawat ni mo ni Kristo, ang Espiritu ni sa Ginoo, ang Holy Spirit ni puyo sa imong lawas, temple ka, spiritual temple. Kung magtapok ang spiritual temple na ang Holy Spirit, magtapok ang mga tao, that is the church. Not a building, but the believers saved by the blood of Jesus Christ. That is the church, the body, the universal church of all the world. All believers, all saved people. Not an organization, but an organism. That is the church. Saved. Kaya kung ang imong church di kaluwas, di na mga church. Kaya ang church sa Ginoo luwas. All saved people. Universal church, tibuok kalibutan na siya, the body of Christ. Yan, ilaro na ta. Barahan na ka Google.
Unsa? That is fruit salad doctrine. Pabarugan lang ang temple ni Solomon. Ark of Covenant o Cherubim. Unsa? Wa magsugo ang Ginoo specific ipahimo ng uban diha. Kung nagsugo ang Ginoo specific, undang ko eh. Kung ay mapakita. Ngayon nas Ginoo, buhatan na na. Buhatan na. Undang ko eh, unaan. Your body is the temple of the Holy Ghost. No? Ato na duman. No? Sa temple ni Solomon, ang glory sa Ginoo sa ganda kumpleto siya. No? Unsa man, the Lord filled the place. So, this is what the Lord wants to do in our body. And because we are the temple of God. Ang tabernacle kanito na puno sa glory sa Ginoo. Ang temple ni Solomon kanito na puno sa glory sa Ginoo. So gusto sa Ginoo sa karon na kapanahunan in the New Testament, in the church age, na we are the temple, the body of Christ, na mapuno po sa glory ang atong lawas, ang atong pagkinabuhi. Muna yun sa Corinthians, chapter 6, verse 19 to 20, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and your spirit, which are God. No? Therefore, glorify God in your body and your spirit, which are God's. Na ang glory sa Ginoo, gusto nga mag-glorify ang Ginoo sa atong kinabuhi because we are God's temple. Sa Old Testament, gi-glorify ang ngalan sa Ginoo. Sa tabernacle, sa temple of Solomon. So sa atong panahon karon gusto sa Ginoo, di na to hugaw-hugawan ang templo sa Ginoo. Kristohanon ta, saved ta, nga magkinabuhi ta sa miserable o binuhatan nga iyas gautan. Magpuyo ta sa kinabuhi sa pagpakasala. Di ta perfect, pero kutob sa itong mahimo to the power and guidance of control sa Holy Spirit na ato himuon nga makalikay ta sa pagpakasala. Dili kay paundayunan nga magkinabuhi ng gitalasala. Kung kita makasala, surrender sa Ginoo. Mga ipasaylos Ginoo, Lord, pasaylo ang Ginoo, tabangi ko, Lord. Di na ako mausap ang akong gihimo. Kay huyang lang ko Ginoo. Naapa ko ining makasasala ug dautan na unod Ginoo. Na akong gipuy-an kini akong lawas. Na nagpaabot. Mubali ka o ilisan yung bakong lawas na dili na makasala. Pasaylo ang Ginoo. Kung nala ang kasing-kasing sa Kristohanon, mag-glorify ang ngalan sa Ginoo. Na maglikay. Doon ay consecration, doon ay separation, sanctification. Doon ay gusto sa Ginoo. For conclusion, remember this. Then, you are not your own. You are bought with a price. You belong to someone else now, and He lives inside you. You are the temple, and with Him in you, you should glorify God. Salamat na kaluwas na ta. Balik ko lang pagbasa ang verse. What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Pagdo ko sa ulo, piwas matang, po ta. Lord, thank you guys.